welcome back to my channel. This is Jane Brown again, and ngayon guys, lumabas na yung part 5 ng episode ni Sir Raffy Tulfo. Is yung OFW pinagpalit ang tricycle driver at ang 5 anak sa isang engineer. So, ay nako, nakakainis na maiyak ka dito guys, as in talaga. So, ililink down ko yung video ni Sir Raffy Tulfo, kasi dito sa video, dito sa reaction na to, wala po kayong makikitang mga clips or picture po nila. So, yan, ililink ko na lang doon para kung gusto nyo magtanaw, doon na lang kayo diretso sa link na nilagay ko sa description. So, yun. And anyway, disclaimer lang po, lahat ng sinasabi ko po dito ay isang opinion or thoughts ko lang. Wala pong sino mang nagsabi sa akin naggawin mo yan o ganito. It's my own opinion po. So, yun po. So, proceed po tayo sa part na first part sa video. So, yung nakita nga natin ay nagwala si Sherlyn doon sa OWA guys. So, para siyang nasasapian ng mga espiritu. Kasi sa sobrang galit niya sa nangyayari at saka sa mga naglabasang mga chismis na totoo naman, diba? So doon siya, galit na galit siya, parang ginaganyan niya si Kuya Charlie, tapos tinatadyakan niya. So yun yung way niya para maglabas yung mga hinanakit niya. So dito tayo sa interview niya guys. Ask guys kung may kaugnayan pa ba silang dalawa, si Shirley na si Edwin. Siya wala daw, friend lang daw. At saka okay lang, nagkikare lang daw yung si Edwin kasi nga may pass sila. Talaga lang ha. So kayo guys, maniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Sherlyn? Ako hindi ako maniwala dito kasi diba sabi niya uuwi daw si Edwin. So anong uuwi si Edwin? So bakit nagsasabi pa na uuwi si Edwin? Bakit sinasabi ni Edwin na uuwi siya sa kanya? Kasi nga sila pa rin. Kahit hindi man niya aminin, sila pa rin. Mga words na lang tayo dito guys. Hindi na lang tayo maggawa ng baka iba pa yung mabunga ako dito sa reaction na to nainis ako dito sa babaeng to ang marunong talaga sa dramahan Ikaw na talaga Sherlyn, artista ka na, trending ka diba? Artista ka na. Ayaw na niya, ayaw din na ng parents niya. So meaning kasi hindi na talaga sila magkabalikan ni Kuya Charlie. So yun yung gagawin sa Jensen is mag-open store siya. I-open store niya yung close store ng nanay niya, at saka magtitinda siya ng isda kasi daw malaki yung ginansya. Totoo. Sige na lang. So yung nakaano dito guys, yung pinaka nakaano sa akin yung question na gaano mo kamahal ang anak mo? Sabi niya mahal niya kasi buhay niya daw yun. Pangalawa, gaano mo mahal mo pa ba si Boyet or si Charlie? Sabi niya mahal noon, pero ngayon ayaw niya, wala na talaga. Okay, yung pangatlo, gaano mo kamahal ang sarili mo? Sabi niya mahal na mahal. Para okay, sa'yo mahal na yung answer niya guys is parang para sa akin hindi ko ma-accept yung ano niya doon, yung answer niya, kasi dapat para sa akin lang dapat sabi niya mahal ko ang sarili ko, pero mas mahal ko yung kapakanan ng anak ko, na yun yung bigyan mong pansin. Yun yung sana yung sinabi niya, hindi lang kay mahal ko ang sarili ko.
mahal na mahal. Yun lang yung sabi niya. Diba? Parang walang sincerity. Tama nga si Sir Rafi Tulfo. Selfish siya. So, yung ano lang niya, yung self lang niya, yung inaano niya. Wala siyang, sa bunganga lang siya na sabi na may pakisap sa mga bata, pero deep inside wala po siyang pakialam. To be honest. Sa akin lang po yun. Yun yung pagtingin ko. So, yun, sabi pa niya, hayaan na daw siya kasi sobrang masakit na daw, naglalakad siya na walang ulo, di, ano ka na, hipon, yun. Di naglalakad na walang ulo, di hipon. Diba? Ginaano lang din sa joke-joke guys, pero ayun, hindi naman, dapat ito joke kasi nga, maiinis ka talaga dito sa babaeng to, pero para hindi na po ako makasalita ng iba kasi nga mahirap na. So yun, ay nako. So Sherlyn, kung nakikita mo man tong video ko, kung sana ay maisip mo yung kapakanan ng anak mo. Huwag mo isipin yung sarili mo, dapat isipin mo yung kapakanan ng mga anak mo. Yun. Wag yung lalaki, kasi yung lalaki makikita mo yan, makikita mo, yes, yeah, kita ka ng lalaki. I mean, isipin mo na lang yung tawag nito, wag mo na lang isipin yung mga lalaki, wag mo isipin yung kung ano mang iniisip mo na maghiwalay na talaga kayo kasi maiba ka ng mahal. Kung isipin mo sana yung mga anak mo, yun na lang. So pasensya na kung nakasalita ako dito ng hindi maganda video, pero opinion ko po to, Charlene. So pasensya na talaga. So yun yung comment ko. Dito naman tayo sa interview ni Kuya Charlie. Parang na-feel ko yung sakit na naramdaman niya. Kahit gaano pa siya niloko ng harap-harapan, tawag nito, di-look down, but then he fight pa rin siya guys para sa mga anak niya, diba? So yung pag-uusap nila ni Sherlyn, diba, sabi nga nagpakatawaran sila in the 3 days and 3 nights there, okay, until yung relasyon, sabi niya until yung relasyon naman doon ni Sherlyn at saka ni Edwin is sila pa rin, hindi sila naghiwalay. At yung masama pa doon guys, yung napakasakit para kay kuya is sabi ng lalaki, sabi ni Edwin kay Sherlyn nga magkuha ka ng mga papel, mga sinumar, mga separation o tsuba-tsuba, iba, para pag uwi niya, di ba uwi si Edwin sa February para magpakasal sila, at si Edwin ay direct uuwi sa lugar ni Sherlyn kasi tanggap ng pamilya ni Sherlyn si Edwin. Anong kahibangan ng pamilya din to ni Sherlyn? Hindi nila alam kasi nga engineer yung sabi, diba? Engineer. Kasi nga doon sila kasi engineer. So, yun, maraming pera. Diba? Or, ang isip nila, engineer, maganda yung kinabukasan. Hindi nila alam yung true na story tong si Edwin eh. Diba nga, daming naglalabasan na kargador lang pala siya doon sa Saudi. Ay, naku. Kung makita nyo yung guys, makita nyo yung video ni Kuya, yung pag-interview ni Kuya Charlie, as in maiyak ka talaga. As in, maiyak ka. Ang sakit. Tapos,
yung mga bata umiiyak din. So, doon na tayo sa good news, guys. Yun lang yung masasabi ko doon sa kay Kuya Charlie na interview. Pero, Kuya Charlie, saludo ako sa iyo kasi ang fighter ka, hindi ka susuko. So, God bless Kuya Charlie sa pamilya mo at mga anak mo. Wag mo nang isipin si Sherlyn, isipin mo na lang talaga yung mga bata at sana makuha mo yung isang anak mo doon kay Sherlyn at sana hindi na makapunta yung bata kay Sherlyn kahit alin sa mga anak mo, diyan lang yan sa iyo kasi mas feel ko pang maganda yung kinabukasan nila kay kang Sherlyn. So yun guys, yung ano ko kay Kuya Charlie. Natuwa ako guys and in the next natuwa ako sa video din, the next video, the next part sa video, may part 2 na nga binigyan siya ni Sir Rafi Tulfo ng tulong at yung pera at meron ding nagbibigay sa kanya ng motor na single. So yun guys, at si Kuya Charlie naman ay may bagong trabaho na siya. So yun, at pinag-shopping din sila ni Sir Rafi Tulfo, and then lahat-lahat na grocery. So yun, ang maganda yung maganda yung at least din the time maganda yung mga may maganda din yung naka-shopping sila. Maganda rin yung yun nga guys, pinag-shopping sila ni Sir Rafi Tulfo at yun, sobrang happy yung mga bata, pati si Kuya Charlie, at meron din silang mga grocery, tawag ito, school supply at isang sakong bigas. So very good. So, thank you Sir Rafi sa pagtulong nyo kay Kuya Charlie. At Kuya Charlie, yung mensahe ko sa iyo, wag mo nang isipin yung nangyayari sa iyo. So, focus na lang po tayo sa mga anak. Focus ka na lang po sa anak mo, sa mga anak mo, at lilipas din yan. At pray lang po always. So, marami pong taong tutulong sa iyo, alam ko yan. At hindi ka nila pabayaan. So, yun po, yung lesson ko na nakuha dito is dapat maging gaya ni Kuya, matatag na matatag sa mga problema niya. So dapat po ay matatag po tayo kung meron po tayong problemang dumating at hindi po tayo magtawag nito, dapat mahalin natin yung mga anak natin higit sa ating buhay, hindi po yung sa ating sarili, kundi especially na po sa anak natin, diba? So, of course, mahalin natin yung sarili natin, pero mas mahalin natin yung mga anak natin kasi sila yung buhay natin. So yun po. So thank you for watching and have a good day. Bye bye.